Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, mataas na itong handbrake niya. Isa pa, madalang itong gamitin. Kaya yung mga preno nito, hindi pa raw niya napapacheck. Nag-aalala siya baka may problema na dito sa preno niya. Dahil sa madalang na gamitin, hindi pa napapacheck itong mga preno niya. Kaya ang gusto malaman ni customer kung makapal pa yung preno niya dito sa likuran, sa harapan, or kung manipis na ba siya, papalitan na lang. Siya nga pala mga boss, 2015 pa itong sasakyan ni customer. Pero kung makikita nyo, di ba, sariwa pa siya eh. After ko matanggal itong gulong mga boss, dito naman ako ngayon sa brake drum ng sasakyan ni customer. Tatanggalin ko ngayon yan. Gamit itong ball hammer, paluin ko yan mga boss para makalog itong brake drum at lumuwag siya. Kaya lang kung makikita nyo, parang pumipersa na ako ng palo dito sa brake drum. Talagang matibay eh. Ulitin ko mga boss, pero talagang matibay talaga. Mukhang sip-sip itong brake drum, kapit na kapit. Ayaw talaga niyang bumitaw kahit na pinapalo ko na. Importante kasi mga boss, pag ganitong stack up itong brake drum, wag mo muna siyang gagamitan nung number 12 na bolt. Kasi kung masyadong matigas itong brake drum, wala din mangyayari. Malulustrid din yung ilalagay mo dyan na number 12 na bolt. Kaya kung makikita nyo, pinapalo-palo ko muna yan. Kapag medyo talagang napansin ko na medyo umuga na yung brake drum, tsaka ako ngayon siya gagamitan ng dalawang number 12 na bolt para itulak niya palabas itong brake drum. At kung makikita nyo mga boss, nilalagyan ko na nga yan ng bolt na number 12. At pag naipakapit ko na yan dito sa thread ng brake drum, hihigpitan ko na yan ngayon mga boss. Kung makikita nyo, di ba? Yan o, hihigpitan ko na yan, dahan-dahan. Ang diskarte yan mga boss, pag humigpit na itong number 12 na bolt, matigas nyo na siyang pihitin, lipat ka dito sa isa pang bolt. Higpitan mo rin yan. O, humigas na siya, lipat lang. Ganun lang ang gagawin mo hanggang sa mapapansin mo, dahan-dahan nang lumalabas itong brake drum mo habang hinihigpitan mo itong dalawang bolt. Paulit-ulit mo lang sisikipan itong bolt mga boss hanggang sa makaya mo nang bunutin itong brake drum mo kung maluwag na siya. Pag maluwag mo naman nang napipihit itong mga bolt na inilagay mo dyan mga boss, ibig sabihin yan, itong brake drum, positive na yan mga boss na natanggal na yan sa pagkaka-stack up. Pero kung sa pakiramdam mo naman parang mahigpit pa pag hinila mo itong brake drum, pwede mo naman isagad itong paghigpit mo ng mga bolt para hindi ka na mahirapan sa pagtanggal mo ng brake drum. At kung makikita nyo, di ba, medyo lumalabas na itong brake drum niya, oh. Sa bukana na siya eh. Pag ganyan mga boss, pwede mo nang hilahin itong brake drum. Maluwag-luwag na yan, oh, di ba? Saglit lang. Gaya nga lang nasabi ko sa inyo, na-stuck kasi itong sasakyan, kaya nangyari yan. Tapos damuhan pa itong parking niya. At higit sa lahat, ngayon pa lang siya magpapa-maintenance. Pero okay pa yung mga brakes niya mga boss. Kitang-kita nyo naman makapal pa. Marumi lang siya talaga dahil nga sa kulang sa maintenance. Gagamit ka lang naman dyan ng papildilya mga boss kapag nilinis mo itong brake shoe. Para matanggal mo yung mga kumapit na dumi dito sa brake shoe. At higit sa lahat, yung umitim dito sa brake shoe mga boss, matigas yun eh. Kapag yung brake shoe mo may umitim siya sa ibabaw, matigas yun. Pinanggagalingan yun ng sipol kapag nagpreno ka. Kaya malaking bagay mga boss, pag naglinis kayo ng preno, lihahin nyo para matanggal nyo yung umitim dito sa ibabaw ng brake shoe nyo. Ang natural kasi sa brake shoe mga boss, kapag bumili kayo, hindi siya makintab. Medyo magaspang siya kung titignan nyo. Kaya nga pag ginamitan nyo ng lihayan mga boss, medyo gagaspang yan. Matatanggal yung kintab niya. Ayun ang okay. Kung makita nyo mga boss, nilinis ko ng brake cleaner yan para matanggal pa yung mga ibang kumapit na dumi at kung may malagkit man, mawash out. Yung lagkit kasi na kumapit dito sa brake shoe mga boss, pinanggagalingan din yun ng ingay. Yung pag nagpreno ka, meron ka maririnig na ik. Sa lagkit yun minsan mga boss, hindi minsan ibig sabihin manipis na yung preno mo kaya madumi. Minsan malagkit din yung brake shoe mo kaya umiingay. Kasi ginawa ko yun dati nung bata ako sa bisikleta ko. Para umingay yung pagpreno ko, binubuhusan ko ng coke yung brake drum ko sa likuran. Kaya pag nagpreno ako ng ik, gumagano yun ang lakas. Dito naman ako ngayon sa brake drum niya mga boss, i-sprayan ko rin yan gamit itong brake cleaner. Kung makikita niyo mga boss, di ba? Maganda pa itong brake drum niya, oh. Wala siyang gaanong gas-gas, kaya ang gagawin ko diyan after ko ma-sprayan, pinunasan ko yan ng malinis na basahan para yung marka ng brake cleaner matanggal. At dahil okay na ako diyan mga boss, ilagay ko muna itong brake drum niya para matansya ko kung gaano kalaki yung adjustment na ilalagay ko dito sa preno ni customer. Sa pag-adjust naman mga boss, gagamit kayo dyan ng flat screw. Ayan yung brake adjuster niya, oh. Pipihitin nyo naman yan, bababa, sisikwatin nyo itong brake adjuster niya para makapag-adjust kayo. At sana sa pag-adjust na gagawin nyo naman, wag naman yung sobrang higpit. Dapat itong brake drum, pag inilagay nyo, halimbawa, katulad ng ginawa ko, naisalpak ko na itong brake drum, dapat nagagalaw-galaw nyo itong brake drum or naiikot-ikot nyo siya. Ayan o, ganyan. Hindi kasi pwede mga boss na masyadong mahigpit itong brake drum nyo. Ang mangyayari dyan pag nasa biyahe na kayo, maninikit itong gulong, mamumroblema kayo.
At dahil sa okay na yan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong gulong. At dapat yung mga nut ng gulong, maayos yung pagkakahigpit nyo. Pag okay na ako dyan, lipat naman ako dito sa kabilang side para magkaroon na rin kayo ng idea. Siyempre naman mga boss, gaya ng dati, iaangat mo itong gulong gamit yung jack mo, tapos gamit yung impact wrench mo o kaya tie wrench mo, luluwagan mo itong mga nut dito sa gulong. At pag natanggal mo na yung mga nut dito sa gulong mga boss, o pwede mo na ngayon hugutin itong gulong mo sa kinalalagyan niya, tapos gamit ka ulit dyan ng ball hammer. Pero ilapit ko muna itong camera mga boss, tapos paluin ko ng ball hammer ko itong brake drum niya para makalug siya at nang sa ganun nga lumuwag. Kaya lang mukhang matibay talaga. Kaya gagamitan ko na ulit yan ng 2 bolt na number 12. Minsan mga boss, sa dami ng butas dito sa brake drum, nalilito ako eh. Oh, tingnan nyo, di ba? Pero hindi ka dapat malito dahil yung butas sa paglalagyan mo ng 2 bolt, iba naman yung position nila. Pangalawa, magkatapat yun. Samantalang yung ibang mga butas, paikot yan sila, magkakatapat yan sila. Oh. Ito naman paglalagyan mo ng bolt, di ba? Magkatapat sila, kaya hindi ka rin maliligaw. Ilagay ko na nga itong 2 bolt na number 12. Pag naipakapit ko na yung mga boss dito sa thread ng brake drum niya, gagamit ka ngayon dyan ulit ng box wrench sa number 12. Gaya ng dati mga boss, hihigpitan mo itong bolt na nakalagay dito sa brake drum. Yan, inihigpitan ko yan. Pag matigas siya pihitin, ilipat mo naman dito sa kabilang side na bolt. Dyan ka naman maghigpit. Ganun lang paulit-ulit ang gagawin nyo mga boss hanggang sa itong brake drum nyo, bumitaw na siya dito sa axle. Nangyari lang naman yan mga boss dahil nga sa itong sasakyan, bukod sa bihira siyang gamitin, matagal nang hindi nasiservisan itong mga preno niya. At nakita nyo naman, di ba, nahugot ko na itong brake drum. Tingnan nyo yung alikobok dito sa brake drum tsaka yung kalawang niya mga boss, oh. Grabe nakapal niya, no? Biri nyo ba naman sa tagal ng panahon, ngayon lang tulilinisan, oh. Di jackpot na si customer dyan. Dito naman tayo sa brake shoe mga boss, silipin natin, oh. Tignan niyo yung adjuster niya, grabe yung dumi, oh. Pati itong brake shoe, yung backplate, di ba? Grabe yung alikabok na kumapit diyan. Pero yung brake shoe nito mga boss, makapal pa yan. Kaya tumugma yung sabi ni customer na madalang niyang gamitin itong sasakyan. Biro nyo ba naman, sa loob ng 15 years ngayon lang i-adjust yung preno nito at lilinisin. San ka pa? Ngayon ka pa lang magpapasimula ng maintenance mo. O di ngayon lang simula ng gastos. Tapos yung expected mo na malaki yung babayaran niya sa akin, maliit lang naman pala. Dahil nga sa PDMS ko lang naman itong sasakyan niya, chinek ko yung mga preno sa harap likod, tapos tune up, change oil, ganun lang. Tapos yung under chassis, chinek ko kung may diferensya o wala. Wala naman akong nakikitang kakaiba. Kaya ang nangyari, natuwa naman si customer. Alam niyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo yung gagawa, meron ka lang screwdriver, yung flat screw. Basahan na malinis, papel de liha, brake cleaner, o kaya kung wala kang budget para sa brake cleaner, gumamit ka na lang ng tubig na may sabon, banlawan mo maigi, o kaya naman kung may compressor ka, hanginan mo. Maraming way mga boss para yung sasakyan mo, ikaw na yung makagawa. Higit sa lahat, pakakatipid ka pa sa pagbayad mo ng labor. At syempre naman yung kinatatakutan ng lahat, yung mapalitan yung pyesa mo na hindi naman sira. Kung may idea ka sa paggawa or marunong ka nang gumawa dahil napanood mo itong video, di hindi ka na maiisahan, hindi paninira itong sinasabi ko mga boss, totoo yan. At marami akong video na nangyayari naman talaga yan. Dahil nga itong sinasabi ko is paalala lang naman sa mga customer. Parang ganito, halimbawa yung anak mo o kaya yung bisita mo nagpaalam sa atin dahil aalis na. Di ba sinasabi natin mag-ingat ka, paninira bang matatawag yun? Bakit ba ako napunta dyan? Balik na nga ako dito sa trabaho mga boss, dahil nalinis ko na itong brake shoe pati itong backplate niya, gagamit ulit ako dyan ng flat screw para makapag-adjust ako dito sa brake adjuster. Tandaan nyo mga boss, sa pag-adjust ng preno, dapat balance. Kung gaano kahigpit yung binigay nyo sa kabila, dapat ganun din dito sa kabilang side. Hindi nyo ma-perfect mga boss, dapat kahit papano, hindi sila nagkakalayo ng pag-adjust na ginawa nyo. Ilagay ko na itong brake drum mga boss, na dapat pag inilagay ko itong brake drum mga boss, hindi yan mahigpit. Hanggat maaari, maluwag pa rin yan. Pag naipasok ko itong brake drum sa loob, napipihit-pihit ko yan. O, kita nyo, di ba? Halos same sila sa pag-adjust na ginawa ko sa kabila. Ganun lang mga boss. Basta't nag-adjust kayo ng preno nyo, pag naiikot nyo itong brake drum, hindi nyo na kailangan mag-alala. Ibig sabihin nun, good na yung ginawa nyo. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong gulong, higpitan mo ng maayos yung mga nut niyan. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, pasubscribe naman itong channel ko. Kung okay lang naman sa mga kalooban nyo, maraming salamat ulit. I-check ko na ngayon itong handbrake niya kung okay na ba yung pagkaka-adjust ko. Dati kasi pag hinila ko itong handbrake mahaba yan. Pero ngayon tingnan natin mga boss hilahin ko itong handbrake.
Jaran. Ops, di ba? Maiksi na siya. Kaya't kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, simulan nyo na sa paggawa para matuto kayo. Maraming salamat!